Labis ang pagmamahal ni Mia sa kanyang pamilya. Kaya nagawa niyang sundin ang utos ng mga ito kahit masaktan niya pa ang asawang si Niculo na mahal siya. Nagawa niyang pagnakawan si Niculo ng napakalaking halaga at ang perang iyon napunta sa kanyang pamilya. Dahil sa takot ng mga ito na baka mapana daw siya dahil sa kasalanan ng kanyang ginawa at anong gawin ni Niculo sa kanya. Pinapunta siya ng mga ito sa ibang bansa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na sa kanya lamang sinisino pamilya niya ang lahat ng mga iyon at wala daw alam ang mga ito sa ginawa niyang pagnanakaw o kung saan niya dinala ang pera. Nasa ibang bansa na si Mia na mapag-alaman na niyang buntis siya at triplex pa iyon na magkaroon ng lakas na loob at sinabi sa kanya ng pamilya niya na wala kay Nicolas ang ginawa niya. Bumalik siya sa Pilipinas para ipakilala ang kanyang mga anak sa kanyang pamilya. Ngunit ang landas nila ni Niculo ang agad na natagpo. Galit na galit sa kanyang lalaki at gagawin ito ang lahat para pagbayarin lamang siya sa kasalanang ginawa niya. Mabawasan kaya ang galit ng lalaki sa kanya kapag nalaman ito ang tungkol sa mga anak nila. Ating alamin ang buong kwento. Saglit na iniwan ni Mia ang triplets niya sa tagapagdasadik na nga ito. Sa ilang taon niya sa ibang bansa, nakapagtrabaho naman siya doon bilang isang sekretarya sa isang kumpanya dahil business course din ang kanyang tinapos. Mabuti na nga lang at babae ang kahon niya, kaya nung malaki ng tiyan niya, pinadliw siya ng mga ito at pinabalik lamang nung nakapanganap at nakarecover. Malaki ang pasahot ng boss niya, kaya managawa niyo kumuha ng magiging tagapag-alaga ng triplets kapag wala siya. Sa mayon, nasa Pilipinas sila nagpapakasyon at para rin sana may pakilala niya ng triplets sa kanyang pamilya. Ngunit mabalikti sa ibang bansa dahil may trabaho pa siyang kailangang balikan dun. Nagtataka nga siya dahil panay aktorbel na sa labas ng bahay, ngunit wala man lang lumalabas upang siya iharapin. Noong nakaraang linggo, kausap niya pa sa telepono ang mga magulang at nabanggit niya sa mga ito na babalik siya ng Pilipinas. Yun nga lang ay hindi nang huling kontak niya sa mga ito na sa isip niya baka naging busy lang ng mga ito. Nang pasuko na sana siya at aalis na sana, tsaka naman ba'y lumabas ng bahay ko upang siya'y kausapin. Sino po sila? Takang tanong nito o kang bagong katulong. Nasa na ang mga katulong nila kung ganun? Ako po si Mia. Wala po ba sa loob ang pamilya ko? Pasensya na po ma'am, pero ang amo ko po ay walang asawa o anak. Daka ang tinutukoy niyo pong pamilya, kaya nagbenta ng bahay na ito sa amo ko. Paliwanag ng katulong, kaya naman napakunot ang nung niya. Marami pa sana siyang magiging tanong, kaso lamang nagpaalam na ito na babalik na sa loob dahil marami pang kailangan na gawin. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at kaya man ng mga nakaraang araw, pinilitang kinawagan ng mami at dati niya, maging ang kanyang kuya, ngunit walang sumasagot. Bakit naman hindi sinabi ng mga ito sa kanya na ibinenta na pala ng mga itong kanilang bahay? Saan niya na pupunta ng pamilya niya kung ganun? Napabunto hininga na lamang ang dalaga. Nag-aatay siya ng masasakyan, ang bigla na lamang may tumigil na sasakyan sa kanyang harapan at gano'n na lamang ang gulat niya na makilala ang taong nasa loob nun, lalo na nang lumabas ito ng sasakyan upang siya ay harapin. Tama sila. Babalik ka ma. Walang kaimo-emosyong sabi ni Niculo sa kanya na nadulot ng labis na takot sa kanya, lalo na ang kakaibang aura nito. Aalis na sana siya, kaso nga lang nahawakan nito ang kanyang braso. Sa tingin mo ay na nakita na ulit tayo. Pakakawalan kita pagkatapos ng ginawa mo. Wala tekawa si Mia, dahil katulong ang driver ay sapilitan siyang pinasok ni Niculo sa loob ng sasakyan. Ano ba Niculo? Ang alam ko may dinidate ka na, pwede ba takawalan mo na ako? May kailangan pa akong puntahan. Pagwawala niya sa lalaki, unit malamig lamang siya nitong kinignan. Saan? Aalis ka na naman tayo ng ginawa mo nun? I won't let you, Mia. At niyon hindi mo na ako maluloko. Napuno siya ng kaba. Kuminang plano ni Niculo. Paano siya makakabalik agad sa mga anak nila? Tiyak na hinihintay na siya ng triplets. Dinala siya ni Niculo sa dating bahay nila. Bigla siyang nakaramdam ng kumano at may mga alaala na balit. Yun ay yung mga panong ayos at nasaya pa sila ng lalaki. Hindi katulad ngayon, latila ba puro pagdamuhin na lamang kang nararamdaman nito para sa kanya? Huwag mo nang subukan tong mag-isip na kung paano ka makakatakas.
Dahil mawawalan rin naman yan ng saysay, mapapasundan pa rin kita. Anito, tsaka siya pinaunang pumasok ng bahay at sumunod lamang ito. Welcome back to our home. Walang emosyon na sabi nito habang nakatingin sa kanya. Nunikulo. Pero di tulad ng dati na dahil asawa kita kaya ka nandito. But you will be the one of the maid and my slave. Susundin mo lahat ng utos ko. Nakuha mo. Paglilinaw nito sa sinabi kanina, gusto niya magpaliwanag, gustong gusto niya, ngunit wala namang salita na lumalabas sa bibig niya. Aalis ako. Sandaling bumalik ako dito na wala ka, ay mas dobre ng galit ko nung ubalis kang matitikman mo. Di nalalamang pala siya ng lalaki doon at iiwan din eh. Pansin na pansin ni Mia ang kakaibang tingin ng mga bagong kasambahay na naroon sa mansyon. Mia, iha! Masaya-masaya si Manang Dolor nang siya ay makita. Tanda niya pa dati, halos anak na ang turing nito sa kanya dahil ganoon ang turing nito kay Nicolo. Manang, masaya na niyakap ang matanda. Masaya ko na nagbalik ka na. Pero bakit mo ba ginawa yun? Hindi nga nasagot ang tanong ng matanda. Iniba na lamang niya ang usapan. Masaya po ko na muling nakita kayo. Sabi niya na lang, kaya napaniti na lamang kung matanda. Kayo dyan. Ito si Mia. Siya masawa ng amo natin. Ngunit imbis na paniwalaan ang sinabi ni Manang Dolor, umirap lamang ang dalawang katulong at sinabing, yung magnanakaw, tsaka sila nito iniwan, kakausapin sana ni Manang Dolor ang mga ito, ngunit pinigilan niya ang matanda. Ayos lamang pumanan. Iaya siya ng matanda sa may kusina upang ipatikim ang niluto nito. Sabi niya, susunod na lamang siya. Kailangan niya pa kasing tawagan ng tagapag-alaga ng triplets at sabihin na ito na muna ang bahala sa tatlo. Sinabi niya rin na may workshop kung sakaling hanapin ma siya ng tatlo. Yun ang kidahilan. Masarap pumanang. May ngiti sa labi na sabi ni Mia matapos matikman ang luto na matanda. Hiling ko na sana mag-ayos pa kayo mag-asawa. Nina, nakabalik ko na. Bakit hindi mo ipaluwanag sa kanyang lahat kung bakit mo nagawa mong mabagi na yun? Kitang-kita ko sa inuwan na hindi pera mahabol mo sa asawa mo. Mahina lamang na tumawa si Mia. Mukha kasing malabong mangyari ang nais ni Manang. Ang mas kahayos pa sila ni Nicolo. At ang alam niya, may dinidate ng lalaki. Tsaka masyado nang galit sa kanyang lalaki para ayusin tang sa kanila. Bating niyang kapag nalaman nito ang tungkol sa kanilang mga anak, ay baka ilayo lamang ng mga ito ang triplets. Kaya itatago niya ang tungkol sa mga ito. Tsaka siya hanap ng tiyempo na umalis dun na walang makakasunod sa kanya at muli silang magdatakalayo ng triplets. Gabi na nang bumalik si Nicolo sa bahay. Siyempre no, hindi pa ito bumabalik. Sinubukan niya umalis sa bahay na yun, ngunit may bantay talaga sa labas. Nakapagpadalagad ang lalaki upang kung may isipan niya man at tumakas, ay tiyak na may ahabol sa kanya. Magaling talaga rito. Bib, uwis. Tanong ng gapaing kasama ni Nicolo habang nakatingin ito sa kanya at sinuri pa talaga ang kabuuan niya. Sa tingin niya, ito na ang dinidate ng lalaki. Maid, bagong maid. Simpleng sagot nito sa kasama na mahina na lamang na napatawa. Mukhang pagsisilosan sana siya kung hindi lang sinabi ni Nicolo na katulong siya nito. Napatingin siya sa dalawa nang sabay na tinuwa ng mga ito ang kwarto ni Nicolo. Ngunit ano nga bang pakailam niya? Pumunta na lamang siya sa may kusina kung saan magluluto ng hapon na si Manang Dolor. Tinuluan na lamang niya ito. Sino yung babae, Manang? Napatigil sa pagayat ang matanda tsaka napatingin sa kanya. May kasama bang umuwi ang asawa mo? Tumango siya sa matanda. Huwag kang papayag na mapunta ang asawa mo sa babaeng yon. Hindi pa naman talaga sila ni Nicolo, kundi parang laro-laro pa lamang kami lahat. Wala na po pag-asa. At loka po masaya naman silang dalawa sa isa't isa, Manang. Paluwanag niya sa matanda na may sana, pero sabi niya, pagluto na lamang sila, baka kasi nagugutom na ang kanilang mga amo. Nang kumaba si Nicolo at kung babaeng kasama nito, patay ang hagikit ng babae at tila balinta o kumapit kay Nicolo. Bakit to ganyan makatingin? Tanong nito sa kanya, pero hindi na lamang siya umimik. Matapos kumain, hinatid na ni Nicolo ang babae sa labas para makauwi na ito tsaka na balik sa loob ng bahay. Lamoras din ako nawala kanina. Minakuha ka naman bang pera? Mapanginsulto na tanong nito sa kanya, ngunit hindi siya nagpadaig dun. Mukhang masaya naman siya yung galawa ng babae.
Bakit hindi mo pagkawan ng paraan na mapawalang bisa ang kasal natin? Ang sa ganun, maging malaya na kayo. Sa gesture niya sa lalaki, ngunit mahina lamang itong tumawa, tsaka daan-daan na naglakad palapit sa kanya, at nang malapit na sa kanya, hinaplos nito ang kanyang pisngi. Para ano? Para maging siya ka? At nakapang-biktima na naman ang hipat na nanakawat mo, kano pa? Kaya hindi Mia, asawa pa rin kita. Asawa kita hanggang sa maramdaman mo kung sakit daramdaman ko noon. Tsaka siya nito liniwan sa hudang palapag ng bahay. Sa tingin niya, magpapinga na ito. Siya naman ay tumuo sa kwarto ng mga katulong. Walang kahati si Manang Dolor sa kwarto, kaya pumaruna lamang siya. Wala pa naman si Manang Tihor, kaya tumawag siya sa tagapag-alaga ng triplets. Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil hindi si Maitan may hawak ng cellphone o kang nahagaw ng mga anak niyang cellphone mula rito. Mami, sabi mo, mag-vacation lang po tayo dito. Bakit may work ka? Hindi ka agad umuwi? Naiiyak siya dahil sa tono ng boses ng kanyang bulsong si Mika. Unang pa po, Mami, nihintay ka namin nila sa phone ko. Sabi pa ni Chandray at ang sinasabi nitong Korkod, kayang panganay sa triplets na si Conora. Panamoxworth kito, ma'am, pumalik ka lang tayo sa Pambasa. Doon ay pwede mo po kami isama sa work mo. Tapos hindi po malayo po sa amin. Si Conora magsalita, na malay na lamang niya na tumulo na maluhan niya mula sa kanyang mga mata. Ang iyafi ka talaga pagdating sa mga anak niya. Stagtip lang si Mami sa work na tour. Alia, kahit hindi niya pa talaga alam kung kailan siya makakabalik sa mga bata. Sumapit ang umaga, inagahan niya ang gising dahil maaga ting gumigising si Nicolo at tumaalis ng pansyon. Kakapalan na niya ang mukha niya, pagtatanong siya sa lalaki tungkol sa kanyang pamilya. Alam mo ba kung nasan ang pagli ako? Tanong niya sa lalaki na abala sa pagkain pero para sagutin ang tanong niya, ibinaba nito ang maliit na kutsilyo at tinidor tsaka siya nito tinignan lang na bumukala niya. Sasagutin ng lalaki ang kanyang katanungan. Pagkatapos ay walang sabi-sabi ito umalis. Kaya naisipan niya kay Manang Dolor na lamang magtanong. Baka kasi may alam ito. Manang, may nababanggit po ba sa inyo si Nicolo tungkol sa pamilya ko? Tanong niya sa matanda na mabilis na patigil sa ginagawa. Iha, hindi ko alam kung alam mo ang tungkol dito. Pero nang tanungin ni Nicolo ang pamilya mo noon kung may alam ba ang mga ito sa ginawa mo. Sinabi nila na wala at sa'yo binanto ng sisi. Kaya galit na galit sa'yo ang asawa mo dahil naniwala siya sa kanila. Manang naman, hindi nila yun magagawa sa akin. Tila ba, naiiyak niyang sabi? Nagsasabi ako ng tutuwi ha. Sinabi pa nila na hindi nila alam kung saan mo dinala ang pera at kung saan ka naroroon o pumunta. Walang salitang gusto mo lumabas sa bibig ni Mia. Pero silang nagutos sa akin na gawin ko yun dahil may malaking pagkakautang si Mama. At kumihingi man ako ng pera kay Nicolo, hindi sasapat dahil ayaw nito na binibigyan ako ng madaming pera at hindi naman ako maluhong tao. Paliwanag niya kay Manang Dolor. Kaya maiha, kaya ipaliwanag mo sa asawa mo ang lahat na may alam ang pamilya mo at hindi lang ikaw ang may kasalanan. Paniniwalaan niya ba ako, Manam? Kung natitiyak ko na na-brainwash na siya ng pamilya, lalo na ng sarili ko mga magulang, iyakap na lamang siya ng matanda upang siya ay pakalmahin. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, Iha. Kailangan malaman na masawa mo ang totoo na hindi mo yung ginustong gawin. Kailangan lang dahil sa labis mong pagmamahal sa pamilya mo. Gaya ng payo ni Manang Dolor, hinintay niya na umuwi si Nicolo upang magpaliwanag dito at nabago kung ano mang sinabi ng mga magulang niya rito. Nicolo, may kailangan tong malaman. Aniya sa lalaki ay nakararating pa lamang nito. Kaya napatigil ito sa paglalakad patungo na sana sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi totoo na. Hindi alam ng pamilya ko kung nasa na una. Alam nila. At may alam sila sa ginawa ko. Silang nagutos sa akin. Hindi mo kasi ako bibigyan ng ganong halaga. Tininag ko ako sandi ng nais kila na pag nakakon ka. May malaking utang si Papa at kailangan niyang bayaran. Kaya ako yung nagawa pero maniwala ka. Totoo ang pagmamahal ko sa iyo, Nicolo. Dahan-dahan siyang hinarap ni Nicolo. Hindi na kita kinakaya, Mia. Pati pamilya mo sinisiraan mo. Pinagmumukha mo masama para makapangkuto ka na naman. Pero hindi na ako mapapalogo sa'yo. Una pa lang,
ay sinabi na sa kanya noon na ayaw nito sa manluloko o magdanakaw. Kanan ko siya mga naunang naging karelasyon nito bago naging sila at naging magkasawa. Ngunit tutulatin pala siya at mas masakit pa ang ginawa niya dahil magkasawa na sila tapos bigla na lamang niya itong ninakawan. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na mababawasan ang nararamdaman kong galit sa iyo, Mia. Kung noon napakaswerte mo na naging asawa mo ko, na yun, mapapahiling ka na lang na sana hindi mo na lang ako nakilala. Labis na panghihina ang naramdaman ni Mia, hindi lang dahil sa mga sinabi ni Nicolo sa kanya, kundi dahil na rin sa kanyang pamilya na nagawa pala siya milaglag at nagkunwaring walang alam kahit na sa mga ito napunta ang pera minakaw. Kaya naman ibinenta na mga ito ang bahay at hindi nga na rin makontak. Natitiyak nga rin na ito ang mga nagsabi kay Nicolo tungkol sa pagbabalik niya. Hindi siya labas makataniwala na ang sarili niyang pamilya ang tatraidor sa kanya. Gayuan tanging ginawa lang naman niya. Mahalin naman ito ng sobra-sobra at gawin ang lahat para lang maramdaman niya na mahal rin siya ng mga ito. Ang tama-tama niya. Kaya ngayon, mag-isa niya naharapin ang galit ni Nicolo. Halos ilang oras di siya humihiyak sa kanyang silite matapos ninakubain ang apunan ni Manang Dolora. Wala siyang ginawa kundi umiyak na lang habang ang matanda hindi alam kung paano siya patatahanin. Mabuti na lang talaga. Tahimik siya kapag umiiyak, kaya hindi siya nakakabala. Nagpanggap na nga lang siya na ayos na at nailabas na ang lahat para matulog na si Manang na pinabantayan siya. Ngunit nang makatulog ito, muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Kaya anong oras na rin siyang nakatulog? Siguro nung napagod na ang mata niya. Umiyak ka? Pinagsisisihan mo na ba ang ginawa mo noon? Siya ang tagapagsilbi ng lalaki na humagamiyot. Kaya naman mabilis nitong napansin ang mga mata niyang tilak na mumula. Ito naman ang gusto mo, diba? Ang maramdaman ko yung sakit na naramdaman mo noon. Umiling ang lalaki. Kulang pa, Mia. Kulang pa. Tsaka tumayo at tumalis na kahit na hindi man lang nabawasan ang pagkain nito na siya mismo ang nakanda. Kaya siguro hindi nito kinain. Hindi mawala sa isip ni Nicolo ang mga inamin ni Mia sa kanya. Ngunit hirap siyang paniwalaan yun. Sabi nga nito noon, hindi ito kagaya sa mga nauna niyang karelasyon na niloko lamang siya't pera lamang ang habol. Kaya umabot sila sa kasal. Ngunit mas malala pa pala ito dahil nagawa siyang pagnakawan at ngayon ay sa pamilya nito binobuto ng lahat. Hen pa siya nito muling paikutin. Game na ipamako niya sa sarili niya na hindi na siya magpapaloko. Hindi na. Natigil siya sa pag-isip dahil dumating si Vanessa. Ito ang babaeng tinutukoy ni Mia na dinidate niya. Matagal-tagal na din silang nagdidate kaya hindi naman siguro masama kung i-upgrade niya na ang relasyon nilang dalawa. Isa pa, magagamit niya ito para masaktan si Mia. Really? Tayo na? Tanong sa kanya ni Vanessa. Tumamula ang lalaki. Mahigpit siya nito niyakap. You mean, pwede na akong palaging pumunta sa bahay mo? Muli ay tumango siya, kaya mas lalong natuwa ang babae. Kung gusto mo dun ka na rin tumira. Batid niyang kakagat dito sa sinabi niyang iyon at tama nga siya. Sige, dun na lang ako titira sa bahay mo. Anito na nakapagtamidi sa kanya. Kung mahal pa siya ni Mia, tiyak na masasaktan nito sa pagkira ni Vanessa doon. Sa pag-uwi ni Nicolo sa mansyon ng hapon na iyon, kasama na naman ito ang nakakainis na babae. Everyone, pagtawag ni Nicolo sa lahat ng taga-silbi sa mansyon. Dito natitira si Vanessa. Despituhin yung GF ko kung paano niyo ako nare-respeto. Yes sir, oo naman po. Sabi noong dalawang maid na noong dumating siya doon ay inis na inis sa kanya. Kaya naman si Vanessa ay ngiti-ngiti hanggang sa magtama ang tingin nila ni Nicolo. Pero siya mabilis na nag-iwas ng tingin. Dapat ay hindi siya magpa-apekto sa mga ito. Maya-maya pa, ipinasok na sa loob ang mga gamit ng babae. Kitang-kita din nila kung paano parang linta na humapit si Vanessa kay Nicolo habang patungo ang mga ito sa kwarto ng lalaki. Iha, ayos lamang ba sa'yo? Tanong sa kanya ni Manang Dolora, may pag-aalala sa boses ng matanda. Wala naman po ako magagawa kung yun ang gusto niya. At saka panahon na rin po siguro para magmahal siya ng iba. Pilit na pinasigla ni Mia ang boses niya kahit na parang sa mga oras na yun pinipiga ang kanyang puso
Dahil aminin man niya o hindi, alam niya sa sarili na mahal niya pa rin si Nicolo. Sumapit ang hapunan ay hindi lamang si Nicolo ang pagsisilbihan nila, kundi pati na rin ang GF nitong si Vanessa na halatang ayaw sa kanya kaya panay ang utos sa kanya. Matapos kumain, sabay na umalis ang dalawa sa hapag. Sweet pa na ang mga ito. Ang sweet ni Surat ng girlfriend niya. Bulo man ang dalawang maid na halatang ayaw sa kanya dahil na mapatingin siya sa mga ito. Inirapan lamang siya ng dalawa. Patungo na sana siya sa silid nila ni Manang Dolor. Kaso malam, sinabihan siya ng isa sa dalawang maid na naiinis sa kanya na dala niya daw ang mga kamo nila na maiinom sa itaas. Kaya naman ang dinala niya ay isang lalagyan ng tubig at isang baso. Dahan-dahan ang lakad niya na papunta sa silid. Ewan niya ba kung bakit parang kinakabahan siya or may ayaw lang siya makita? Bukas naman ang pinto kaya pumasok na siya na sana hindi na lamang niya ginawa. Dahil kitang-kita niya kung paano magalikan sina Nicolo at si Vanessa. Nakakandong ba si Vanessa sa lalaki at natigil lamang ang dalawa dahil naramdaman ang kanyang presensya. Siguro sinasadya yun ni Nicolo at kung nais ito'y masaktan siya. Nagtagumpay ito dahil lang makalabas siya ng silid. Pila ba sinaksak ng libo-libong patalim ang kanyang puso? Nakita lang naman kasi niya ang asawa na may kahalikan at sa dating kwarto nilang dalawa. Walang choice si Mia kundi ang gumising na maaga dahil may mga tao siyang kailangan na pagsilbihan. Kung maaari nga lang sana, lalayasan niya na ang mga ito. Kaso nga lang hindi pwede dahil may mga bantay at baka masundan pa siya at nakuha ni Nicolo sa kanya ang mga anak nila. Matapos magayos ng sarili, ay sa dining area siya dumiretso kung saan naabutan niya sina Agnes at Lucy. Nakakwentuhan si Vanessa. Nalaman niya ang tawalan ng dalawa dahil kay Manang Dolor. Yo, gusto ka pa kay Nicolo? Kabago-bago mo lang dito, pinapakita mo na yung kalandian mo. Kung nagbabala ka na gawin siya sa akin, pues sinasabi ko na sa'yo na hindi ka magtatagumpay because it's already mine. Tila ba, trete na sabi ni Vanessa sa kanya. Hindi na lamang niya pinasin, kaya naman hinaplot nito ang braso niya para magkaharap ulit silang dalawa. Ayoko sa lahat ay yung tinatalikuran ako at kapasabi lang din ng boyfriend to kahapon na respetuhin niyo ko kung paano niyo siya respetuhin. Hindi mo ba yun narinig o sadyang tanga ka lang talaga? Galit na sabi ng babae sa kanya pero tinanggal niya larang ang pagkakahawak nito sa kanya. Kung pwede niya lang sanang sabihin ako alam lang nito ay kabit ito dahil hindi pa rin naman napapawalang bisa ang kasal dyan ni Nicolo. Pasensya na, pero ang totoong rerespetuhin ko lang ay yung taong nare-respeto din ako at hindi ko yung kasama dun. Tsaka nariniwan ng mga ito sa dining para pumunta sa kusina. Narinig niya pa ang tili ni Vanessa na tila ba naiinis. Pagdating niya sa may kusina, tapos na magluto si Manang Dolor, nauuna talaga itong gumising sa kanila dahil ito ang nagluluto. Manang Dolor, nauuna talaga itong gumising sa kanila dahil ito ang nagluluto. Wow, Manang, ang sarap naman po. Aniya, matapos tikman ang niloto nito. Pero nagulat na lanong siya na may biglang humawak ng madiin sa braso niya at pagtingin niya, si Nicolo iyon na dinala siya sa may living room upang doon kausapin kung saan pinapaload sila ng GF nito at ng dalawang katulong. Sino ka para hindi respetuhin ang GF ko? Ano? Araw-arawin mo gano'n ang pakitungo sa kanya? Galit na tanong ni Nicolo sa kanya kaya si Vanessa nagpanggap na ayos lang ang lahat at sinabi sa nobyo na wag na ito magalit. Unit na halibadbara na talaga siya at hindi siya makakapayag na siya ang lalabas lapit dun. Bakit ikaw? Irerespeto mo ba ako? Matapang yung sagot kaya napahawam ang labi ni Vanessa. Ang dalawang maid kasi may alam dahil nasabi na ni Manang sa mga ito ang tungkol dun. Talagang ayaw lang siyang takitumuhan na makayos o ayaw paniwalahan. Ang kasal nating dalawa? Oo, hindi mo na ako mahal pero kasal pa rin tayo, Nicolo. Kaya naman asawa mo pa ako. Pero ano, ginaganito mo ko diba? Imbis na palayain na lang para maging malaya na rin kayo ng babae na yan. Tsaka na tinuro si Vanessa na hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba yun, Nicolo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Vanessa? Oo, totoo yun. Sagot naman ni Nicolo habang nakatingin kay Vanessa. Tsaka nito'y pinalik ang tingin sa kanya. Okay, if that's what you want,
Then aayusin ko ng tungkol sa annulment papers. Pero mananatili ka pa rin dito't maninilpihan sa akin. Kapalit na malaking halaga na ninakaw mo nun. Tsaka ito lumapit kay Vanessa at isinama ang nobya sa dining area. Kaya siya lang ang naiwas sa may sala. Hindi niya na kaya pang manatili ron. Matapos umalis ni Nicolo kasama si Vanessa, tsaka napatulong si Mia kay Manang Dolor kung paano nga ba siya makakalis sa mansyon na yun. Gustong-gusto niya na. Gustong-gusto niya na makabalik sa mga anak niya na ilang araw niya na rin hindi nakikita. Kaya naman, nag-iisip silang dalawa ng plano. Isa lang ang magagamit nila at yun ay ang cooking skills ni Manang. Nagluto ito ng masarap na spaghetti na tiyak na magugustuhan ng mga nagbabatay sa mansyon. Maging sina Agnes at Lucy ay tiyak na magugustuhan yon at hindi matatanggihan. Samantalang hinomi naman ay papainom nila, ay yun ay hinaluan nila ng pangpatulog. Matapos magluto, mabilis nila yung inalok ni Manang sa mga ito na hindi naman tinanggihan dahil amoy pa lang ay panalo na. Napangiti na lang sila ni Manang na tikman ng mga ito yun, lalo na si Agnes at Lucy na nagustuhan talaga. Kaya hindi matigil sa kakasubo. Mabuti na lang at nakaupo ang mga ito, kaya na mawala ng malay ay sa upuhan. Malis ka na, Iha. Malis ka na dito pang hindi paturi na masaktan ang damdamin mo. Agad na sabi ni Manang sa kanya dahil tumumba na ang mga nagwabantay. Dali-dali namang lumabas si Mia sa mansyon. Mabuti na lang talaga at may dumanagid na taxi kung saan doon siya sumakay. Mabuti na lang rin talaga. Lagi nakalagay sa bulsa niya ang kanyang cellphone at may pera din. Doon ay nakahinga na siya ng maluwag. Nakalis na rin siya sa wakas sa puter ni Nicolo. Mami! Tuwang-tuwa ang mga anak niya na muli siya makita. Maski si Maita, mababakas ang saya sa mukar. Si Mika na bunso sa triplets. Napaiyak ka dahil ilang araw bago siya nakabalik. Tapos na po ang work niyo, Mami. Hindi na kayo babalik sa bagong work niyo. Tumango lamang siya, tsaka mahigpit na niyakap ang bunso sa tatlo. Sunod niya miyakap si Nakunor at Chandray na labis siyang na-miss. Hanggang sa sumagi sa isipan niya na kailangan na pala nila makali sa gatron at magpakalayo-layo. Inatusan niya agad si Maita na ayusin ang mga gamit dahil aalis na sila dun. Nang may kumatok sa pintuan, pipigilan niya sana si Maita na buksan yun. Papakasi kung sinong sumunod sa kanya. Kaso nga lamang ay huli na ang lahat dahil nabuksan na nito ang pinto at mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang taong kanina ay kumakatok lamang. Paano napunta doon si Nicolo? Tsaka asa na si Vanessa? Do you think you can escape me? Lingid sa kanyang kaalaman na sa mga damit niya may nilagay itong tracking device upang susubukan niya mang tumakas. Dito ha pala galing ang damit niya at tsaka may naiwan talaga itong gamit sa bahay na pinalikan muna. Kaso malang nakita siyang lumabas ng bahay nito at sumakay ng taxi kaya pinasunde siya sa driver. Anong escape po? Hindi naman po prisoner ang mami namin. And we don't know you po kaya bakit ka nandito? Galit na sabi ni Nika kay Nicolo na matagal na patitig sa bata dahil hindi may pagkakailang kawig nito ang tatlong bata lalo na si Nika. Ma'am, siya ba ang tatay ng triplets? Tsaka ma'am, saan ba tayo pupunta? Pag-uusisa ni Maita, napapikit na lamang siya. Paano niya ba harapin ang sitwasyon yun? Ma'am, sino ba ang lalaking yan? Tanong sa kanya ni Kunor, di nakapagpabalik sa kanya ng gulirat. Nakaturo ang bata sa ama ng mga hito. Ito na muna kay sa fight nyo. Utos niya sa triplets na hindi naman sinangkayunan ni Nicolo. No, sasama kayo sa akin. Ako ang daddy ninyo. Pagpapakilala ni Nicolo sa mga ito, sadyang magaling si Nicolo na hindi na kailangan pang DNA test upang nakumpirma nito na ito ang ama ng triplets. Kung ikaw po yung dati namin, bakit ngayon ka lang po nagpakita? Bakit si mami lang pong mag-isang bumubuhay sa amin? Tanong ng bunso sa triplets na si Mika. Sa tatlo, ito talaga ang pinakamadaldal at hindi naubusan ng gusto malaman. Hanap mamaya, huli papaliwanag di mami sa lahat. Anya sa hanap, tsaka napatingin kay Nicolo. Natahimik lang hatang pinapanood siya na kinakausap ang anak nila. Wala siyang choice kundi sumama dito at huli na rin siya. Hindi na siya makakapagkarila pa. Ngunit sa sandaling sabihin nito na kukunin nito ang mga bata, tuwi siya hindi makakapayag. Sa sakyan, kalong imiya si Mika. Samantala si Kunor,
Kalaw ni Maita na nakaupo sa mayunahan at si Nikulo, kalaw naman si Chandri. Mabuti nga at ayos lamang dito. Sa bagay anak na maniga. Pabutit wala masyadong traffic sa daan, kaya mabilis silang nakabalik sa panamahay nito. Mami, pito na po tayo titira. Tila ba, nai-excite na tanong ni Nika. Pero ang saya sa mukha nito'y mabilis ding nawala. Dahil tila ba, minapang tanto ang bata. Hindi nyo naman po kami iiwan dito, di ba? Kasama pa rin namin po kayo, Mami, di ba? Umantay siya sa bata, tsaka ito masuyong kinausap. Anak, ano bang sinasabi mo? Hindi kayo iiwan ni Mami. Nandito lang ako palagi. Dahil sa assurance na binigay ni Mia, maigpit siyang niyakap ng anak niya. Pukang naiinip na si Nikulo, kaya sinabi niya sa anak nila na mabuti pa pumasok na sila sa loob. Nang makapasok sa loob, ay kung ano-ano sana ang ire-report ng mga bantay, maging sina Agnes at Lucy. Ngunit laking gulat ng mga ito dahil sa pagbalik na mula sa tamkang pagtakas, nasundan pa rin siya at may kasama na siyang triplets. Sino ang mga batang yan, sir? Tanong pa ni Agnes. Mga anak namin ni Mia. Simpleng sagot ni Nikulo, tsaka inutusan ng dalawang maid na ayusin na magiging silitang triplets. Pinabantayan na muna ni Nikulo sa tagapag-alagang si Maita ang mga bata at siya, himila nito papunta sa may kusina upang doon sila mag-usap. Tell me, ano pang hindi ko alam? Imanganak na pala ako tapos hindi ko alam. Galit ka sa akin, Nikulo, dahil sa ginawa ko. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Sa tingin mo, magkakaroon pa din ako ng lakas ng loob na ipaalam at ipakilala sila sa iyo? So kaya ka tumakas? Para muli silang marilayo sa akin, ganun ba? Pagalit na sabi ng lalaki. May GF ka na at masasaktan sila kapag nalaman nila yun. Pangarap nilang magkaroon ng isang masayang pamilya. Paliwanag yan naman kay Nikulo na mahinang natawa. Hindi mo magagamit ang triplets para mabawasan ang galit ko sa'yo o para muli tayo mag-ayos. Wag mo ring susubukan na muli pa sila migayo sa akin. You'll be staying here dahil sa kanila. Gusto ko makasama ang mga anak ko at wala ka magagawa dun. Iiwan na sana siya nito dun, kaso may habol siyang tanong sa lalaki. Paano si Vanessa? Matatanggap niya ba ang triplex? At dito na rin siya titira, di ba? Walang lingon siya nitong sinagot. I can talk to Vanessa, kaya hindi mo na siya kailangang isipin. And just to remind you, sa harap ng mga anak natin, aapto tayo, hayos lamang tayo para hindi sila magalit sa akin. Pero sa harapan lamang nila. At tuluyan siya nitong giniwan, natawa na lamang. Sabi niya na nga ba, ganun ang mangyayari? Mami, okay lang po ba kayo ni Daddy? Nasa pagkainan sila Mia na magtanong si Nika. Bakit mo naman natanong, sweetie? Siyempre ayos lang kami ng mami mo. Malambing na sabi ni Nikuro sa bata, tsaka tumingin sa kanya. Di ba Mia, Warogi? Tanging pagtango lamang ham naging tugon niya. Hindi niya kaya makipagplastikan dahil alam na sa sarili niya na hindi sila ayos. Matapos nila kumain ng hapunan, pinahatid na ni Nikulo ang mga bata sa silita mga ito. Habang siya, tumulong sa paghiligpit nang bigla siyang kumprontay ni Nikulo. Ano bang sabi ko sa'yo? Aapto tayo na ayos lang. Pero kanina'y wala ka malong sinabi at basta nalaban na tumango. Mas okay pang ganun? Paano kung magkinala ang mga bata at magalit sila sa akin? Galit nitong tanong sa kanya. Ikaw ayaw magsinungaling, lalo na sa mga anak natin. Bakit hindi alam natin sabihin sa kanila na hindi tayo ayos? Para ano? Kagalitan nila ko. Halatang ikaw ang mahal na mahal nila at kung hindi tayo ayos na dalawa, tiyak iisipin nila na ako ang problema kahit ikaw naman talaga. Sumabay ka na lang kung ayaw mo ilayo ko sila sa'yo. Nagpantig ang tenga ni Mia sa narinig. Hindi mo pwedeng gawin yun, Nikulo. Ako ang minanida. Mahina labang tumawa ang lalaki. At ako ang ama nila na mas kaya silang buhayin at kung kakailanganin nila ng papalit na ina, nandyan si Vanessa. Iniisip pa lamang ni Mia na makiitsapwera siya sa buhay ng sarili ka mga anak. Pila ba? Gusto na lamang niyo mamatay? Fine, sasakin ako sa trip mo. Napangiti ang lalaki. Madali ka namang palang kausap. Tsaka siya nito iniwan sa may dining area upang puntahan ng triplets. Matapos tumulong kay Manang Dolor, nagpaalam na siya na pupuntahan niya lang ang kanyang mag-ama. Sumilip siya sa kwarto ng triplets. Nakita niyang nakahiga si Nikulo sa tabi ng tatlo
at masuyong pinagmamasda ng mga anak nila. Muntik na nga siyang mapaluwa sa nasaksihan, ngunit pinigilan niya lamang. Batid niyang hindi gugustuhin ni Nicolo na makatabi siya sa kama kasama ang mga anak nila. Kaya muli siyang bumaba upang doon sa kwarto nila ni Manang Dolor matulog. Hiha, bakit ka nandito? Bakit hindi mo tabihan ang mga anak ninyo ni Sir Nicolo? Si Nicolo po yung katabi nila, Manang. Ayos lang din po dahil ngayon niya lamang makakasama ang mga anak namin. May pag-aalala siyang tinignan na matanda. Tsaka siya nito tinanong. Pero ikaw, ayos ka lamang ba? Ang trato niya sa iyo ayos lamang ba? Hindi siya nakasagot agad hanggang sa makaisip siya ng tingin niya. Pwede nang kasagutan. Para po sa mga anak ko, kaya ko magtiis. Tsaka may pilit na ngiti niyang sinabihan si Manang Dolor ng good night kahit na hindi naman talaga maganda ang gabi niya dahil gusto niyang makatabi ang mga bata. Ilang araw din siyang nalayo sa mga ito pero si Nicolo na muna. Wow! Thank you po, Daddy! Tuwang-tuwa si Nika sa regalo ni Nicolo dito. Sobra yung nagustuhan ng bata. Kanang di si Connor at Chandray na nagbigay din ng pasasalamat sa lalaki. Kaya naman, kitang-kita ang saya sa mukha ni Nicolo dahil na-appreciate ng mga anak nila ang regalo nito. Ipinatid na muna ni Nicolo ang triplets sa kwarto ng mga ito kay Maita upang makausap siya nito. Ayos na ang annulment papers. Nasa kwarto ko na isa itaas. Pirma mo na lamang ang kulang. That's what you want, right? Oo naman, para maging malaya na kayo ng GS mo. Sabi niya pa, habang pilit ang ngiti, naiili naman siya nitong hiniwan. Sumunod si Mia sa magama. Doon na nakita si Nicolo na masuyong kinakausap ang mga bata tukol sa mamalaruan. Pero hanggang silip lang ang kaya niyang gawin. Ilang araw na bang gano'n na kapag magkakasama ang magama, hindi niya malang magawang lumapit sa mga ito. Paalis na sana siya nang marinig niya ang tanong ng bulso sa triplets kay Nicolo. Daddy, bakit po hindi tayo lumalabas na kasama si Mami at hindi siya natutulog sa tabi natin? Buo akala niya, walang maisasagot si Nicolo pero sadyang magaling ito. Hinayaan mo na kasi tayo ni Mami na tayo lang pero mamaya kakausapin ko siya na tumapi siya sa atin. Paliwanag ni Nicolo at pinisilpa ang pisngi ng anak na napangipi na lamang. Pinili nga na lamang na muling bumaba pero hindi naman niya inaasahan na dadating ang nakakairitang si Vanessa na agad siyang kinumpronta. Dahil sa mga anak nukuno ni Nicolo, hindi ko na siya nakakasama. Dapat niya ay tito na ako nakatira. Buisit ka ta mga anak mo, pare-pareho kayong buisit magina. Tsaka si Nicolo, diba? Maghihiwalay na kayong dalawa. Galit na galit si Vanessa at nagawa pa siyang itulak. Pero tinalikuran niya na lamang ito, ngunit tinila nito ang buhok niya, kaya muli siyang napaharap dito. Pinagkalooban siya ni Vanessa ng sampal. Mami, mula sa hagdanan, narinig niya ang sigaw ni Nika na nakita pala ang nangyari. Lali-daling bumaba ang bata upang siya ay puntahan. Gusto sana ng bata na yayain siya na sama-sama sila sa silite mga ito sa taas para maglaro. Hindi nga napansin ni Nicolo na umalis ito dahil abala kay Connor at kay Chantry. Bad ka, sinaptan mo ang mami ko, bad ka. Umiiyak na sabi ng bata habang nakayakap sa kanya. Maya-maya, bumaba na si Nicolo kasama ang dalawa sa triplets na takang-taka kung bakit umiiyak ang kanilang bunso. Sweetie, why are you crying? Malambing na tanong ni Nicolo kay Nika. Itinuro ng bata si Vanessa na palunok. Bad siya, Daddy. Sinampal niya yung mami ko. Sino po ba siya? Bad siya? Umiiyak pa rin sabi ng bata. Ako? I'm your daddy's girlfriend. Kaya kapag naghiwalay na sila ng mami ninyo, ako na ang magiging mami nyo. Buong tapang na sabi ni Vanessa. Kaya napahirot na lamang sa simpido si Nicolo na hindi alam kung anong klaseng paliwanag ang ibibigay sa triplets. May GF ka po, Daddy? Punong-puno ng luha ang mukha ni Nika. Kaya naman, awang-awa siya sa anak niya. Magpapaliwanag pa sana si Nicolo sa bata. Kaso lamang, tumakbo ito papunta sa kwarto ng mga ito. Sumunod naman si Connor at si Chadri. Ganun din ang kanyang ginawa na siyanda ng triplets. Habang papalayo, naririnig niya pa ang maling-maling sumbong ni Vanessa kay Nicolo. Kaya mahina na lamang siya napatawa. Tiyak na siya na naman ang masama sa paningin ng lalaki. Sa wakas, napatakan din nga si Nika. Ipinili niya muna ito kay Connor at Chantley na bantayan muna ang kapatid
dahil kakausapin niya ang ama ng mga ito. Halos mapatalon sa gulat si Mia dahil paglabas niya sa silid ng mga bata ay nandoon si Nicolo na mo kami nihintay talaga siyang lumabas. Tumahan na si Nika. Lalatpasan niya na sana si Nicolo pero nahawakan ito praso niya kaya napaharap siya sa lalaki na tanging malamig lamang na tingin ang ibinigay sa kanya. Kung ano-ano bang kasinungalingan ang sinabi sa ng GF mo? Takuyo ko nang sumampal ganun. Tsaka siya makinang natawa. Ayos lang naman sa akin, Nicolo. Kahit anong pananalbayan gawin ninyo. Pero ang makita ng bata ay hindi. Anong sasabihin mo? Na sinadya ko magpasampal? O kaya naman para kagalitan ka ng mga bata? Sige, alam ko naman na sa akin mo isisisi ang lahat. Dagdan niya pa rito. Ang namin niya na masasabi. Ngunit si Nicolo, wala pa rin mo sabi. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Walang emosyon sabi nito sa kanya. Inaasahan niya na iyon. Ngunit bakit ganun kasakit? Mabilis itong binipiwan ang kanyang braso. Kapag hindi mo nalinis ang pangalan ko sa mga bata, ay makakasigurado ka na hindi mo na sila makikita pa ulit dahil talagang ilalayo kita sa kanila. Tsaka siya nito iniwan, ngunit tinabol yung lalaki. Bakit po nilinisin kung ikaw mismo ang sumira ng pangalan mo sa kanila? Ngunit hindi na siya nito nilingon at tumaris na lamang ng bahay. Siguro pinakuna lamang na umalis si Vanessa. Kaya bumalik na lamang si Mia sa kwarto ng triplets. Mami, kailan po tayo aalis dito? Hindi naman ikulaw ni Daddy. Gusto namin hindi lang kami love, pati ikaw po. Tsaka bad siya sa'yo. Malungkot na sabi ni Nika. Nika is right, Mama. Masaya naman po tayo kahit tayo lang at si Yaya Maika. Umalis na po tayo dito. Hindi po namin kailangan ang ibinibigay niya. Gusto po namin na masayang pamilya. Pero kung hindi po ganun ang mangyayari, okay lang po na mami lamang meron kami. Si Chandra naman ang nagsalita. Tsaka po hindi naman masaya dito. Sabi naman ni Kunora, labis siyang nalungkot sa sinabi ng mga bata. Kaya sabay-sabay niyang niyakap ang mga ito. Samantala sa kabilang banda, kausap na isang ginang ang pamataong pinag-iwanan niya ng anak niya. Ngunit ayaw nitong sabihin kung saan naroroon ang anak niyang babae. Kaya naman, napilitan siyang takutin ng mga ito. Sasabihin niya ba sa akin kung nasa ng anak ko? O sisirain ko yung masaya ninyong pamilya? Tsaka nito pinahawakan sa 2 tawa ng padre di pamilya ng walang kwentang pamilyang yun. Sasabihin na namin, natatakot na sabi ng asawa nito na ipinuwi niyang kaibigan na namakuha halagaan ng kanyang anak. Ngunit bakit wala ito doon? Oo, natagal siya sa pagbalik. Yun dahil gusto niya na kapag pinalikan niya ang anak niya, may bibigay niya ang lahat na gusto nito. Nasa asawa niya, kay Nicolo Artina. Kumunot ang kanyang nogo. May asawa na pala ang anak niya dahil may binanggit ng pangalan kung saan posibleng naroon ang kanyang anak. Madali niya ito makikita. Baka kasama niya ng anak niyong si Mia at makakabawi na siya rito. Sa sumunod na araw ay nakaimpake na ang mga gamit nila mag-ina. Pati si Maita, pinaimpake niya na rin ang mga gamit. Ang pinaplado niya lang talaga ay kung paano niya matatakasan ng bantay. Gayo alam na mga ito ang mga pwede niyang gawin. Piski nga si Manang Dolor, hindi na rin alam kung paano siya matutulungang makalis doon. Ayaw niya na kasing pahirapan tang damdamin ng triplets. Batid niya may sama ng loob ang mga ito sa ama na hindi niya naman kasalanan dahil hindi talaga makataruan ang trato ni Nicolo sa kanya. At pati ang mga batay napansin yun. Alam niyo kasi, bakit hindi na lang kayo umalis sa tiwan dito ang triplets? Para sinamang Vanessa ng hamon namin at ang mag-aalaga? E di sana, hindi na kayo nahihirapan. Bulong ni Agnes. Oo ma, sabi naman ni Lucy, kung alam-alam na mga rito, nakaayos na ang mga gamit nila. Mga bad kayo. Tigaw ni Nika sa 2 minit, mirap lamang, kaya pinapalit niya na lamang kang ganap sa pakikipaglaro sa 2 kuya. Maya-maya pa, may biglang dumating. Isang ginang na may kasama mga lalaki na kaitim na masasabi niyang taguan nito. Hindi ito napigilan na mamatawan ni Nicolo dahil dihamap na mas malaki at madami ang kasama ng ginang na dumating. Sino kayo? Nung ginagawa niyo dito? Tanong ni Andres, pero hindi ito pinansin ng ginang dahil siya ang kagad na nilapitan at niyakap. Anak ko, sumama ka na sa akin. Anito habang siya yakap-yakap na kanya namang ikinataka. Anak po? Oo, ako ang tunay mong ina. Pasensya na, kung ngayon lamang ako nakabalik ngunit babawi ako sa iyo. Mami,
Sino po siya? Nakatingin pala sa kanya at sa nagpakilala niyang ina ang kanyang triplets. May mamana ka na? Kulat na tanong naman ang kanyang ina pero tumango lang siya. Sumama na kayo sa akin? Opo, sasama kami sa inyo. Napangiti ang kanyang tunay na ina sa kanyang sinabi. Hindi pwede. Anak ng amo namin ang triplets na yan. Sabi ni Agnes habang si Manang Dolor walang himik at alam niyang suportado ang pag-alis na dugunat ng triplets. Sa inis niya, nilapitan niya si Agnes. Matagal na ako nagtitimpi sa inyong dalawa. Kinilit kong maging mabait dahil ganun ako. Pero ngayon, hindi ko na kaya wala kayong pakialam kung aalis kami dito ng mga anak ko. Dapat maging masaya kayo dahil magiging malaya na yung amo ninyo at si Vanessa na botong-boto kayo. Inis niyang sabi dito. Tama na yan anak, umalis na tayo. Ang triplets at si Maita ay nandoon na sa sasakyan. Kaya naman siya na lamang ang hinihintay. Tumini siya dito tumamo. Walang nagawa ang mga tawa ni Nicolo maging ang dalawang katulong kundi anayaan silang umalis. Pero nang nasa sasakyan na ay hindi pa rin talaga siya makapaniwala na ang mga tao nagpalaki sa kanya. Hindi pala niya tunay na pamilya. Kaya naman pala hindi siya makaramdam ng pagmamahal mula sa mga ito. Dahil hindi naman pala niya ito katugo. Kwento mo sa akin anak ang sinapit mo sa pamilyang yon. At hindi ako magdatalawang isip na iganti ka sa kanila. Nung sabi sa kanya ng ina, kaya tumango lamang siya dito. Sa mayon ang mahalaga, ay nakaalis na sila ng mga anak niya sa puder ni Nicolo. What? Ano bang sinasabi niyo? Sino kumuha sa kanila? Pag-uwi ni Nicolo, wala siyang Mia at triplex na nabutan. Tapos ang gugulo pa ng mga tawan, lalo na ng dalawang maid na si Agnes at Lucy na ang dami-daming sinasabi. Ngunit ni isa, wala man lang siya maintindihan. Sir, may babaeng pumunta dito tapos nagpakilala siya daw ang tunay na ina ni Mia. At dinala niya ang asawa niyo yun pati na rin yung mga anak ninyo. Hinayos na ni Agnes ang pagsasalita, kaya naman siya inalinawan. Manang, totoo ba ang sinasabi nila? Tanong niya kay Manang Dolor na wala man nang sinasabi. Hayaan mo na si Mia, iho. Huwag mo siyang hanapin dahil tiyak. Hindi rin yan mapapakita sa'yo pagkatapos ng mga ginawa mo. Pwede rin nasabi sa kanya na matandang katulong. Manang naman wala akong ginagawa. Siya ang may ginawa sa akin. Dapat ay thankful pa siya na nakakasama niya pa yung mga anak namin. Tangang at tuwiran pa ni Nicolo. Kaya napailing-iling na lamang ang matandang katulong. Pahala ka na, iho. Pero sinasabi ko sa'yo na baka sa susunod, ako naman ang umalis dito dahil wala na makakatis po sa'yo. Pilip na ako sa asawa mo na para sa mga anak ninyo. Nagawa niyang tisin ng lahat. Tsaka sila iniwan ni Manang sa sala upang tumuhin ang kusina. Napamura na lamang siya. Hindi pwedeng makalayo ang mag-iina niya. Hindi pwedeng hindi niya makasama ang triplets. Kaya naman naisipan niyang ipacheck ang CCTV ng village. Ngunit wala siyang nakuha. Kaya naman natitiyak niyang may ginawa ang sino mang kumuha kay Mia at sa triplets para ganun na mangyari. Kaya nang muli siyang makauwi, panay mura ang kanyang nasabi at sobrang init ng kanyang ulo. Samantala sa kabilang banda, ay nandoon na si Mia sa bahay ng kanyang tunay na ina. Higit na mas malaki yun ay sa pag-aaring bahay ni Nicolo. Pero wala siyang sinasabi tungkol sa asawa. Kaso malang ay ang triplets na ang nagkwento sa lola ng mga ito. Dito na lang tayo titira mami ha. Huwag na sa bahay ni daddy po. To see may GF naman siya. Tsaka hindi ka naman niya love. Sabi ni Nika. Kaya napatingin sa kanya ang kanyang ina. Ipinatid muna nito sa mga katulong doon ng 3 bata sa magiging kwarto ng mga ito para siya ay makausap. Anong sinasabi naman ako? Patigyang hindi rin naman niya magagawa magsinungaling sa sariling ina. Kaya nagkwento na siya kung bakit umabot sa galon dahil sa sobrang pagpamahal niya sa pamilyang pinag-iwanan nito sa kanya. Sinaktan ka man niya physically anak? Ayang-kaya ko siyang ipakulong kung may ginawa siyang ganun sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil hindi niya makukuha ang mga anak niya. Sa'yo ang triplets habang siya'y nagsisisi kung bakit hindi ka na pinaniwalaan at mas pinaniwalaan niya mang sinabi na walang kwentang tao yun. Tsaka siya nito niyakap, napangiti na lamang si Mia dahil nakakuha siya ng comfort mula sa kanyang mami. Hindi niya po ba malalaman na nandito kami? Umiling ang kanyang mami. Hindi anak, at kung malalaman man niya, hindi ko hayaan na makapasok siya dito sa loob. Haharapin niya muna ang mga takuhan ko. Sa sinabing yun ng mami niya na panatag ang loob ni Mia.
Habang si Mikulo, hindi na alam ang gagawin upang mahanap ang kanyang mag-iina. Gusto niya sanang pagtanuan ng alam niyang pamilya ni Mia. Kaso nga lamang ay hindi niya alam kung saan matatagpuan ng mga ito. Sa pangalawang ay tatago na naman ni Mia ang mga anak nila. Pero hindi siya makakapayag. Hahanapin niya ang morito at ibabalik sa putari niya. Palis na sana si Mikulo na umagang iyon. Kaso nga lamang may bigla na lamang dumating. Walang iba kundi ang kapatid ni Mia. Pero kung kaya wala doon si Mia at may sumundo kahapon na tunay-tunay na, hindi ito tunay na kapatid ni Mia, kundi itinuring lamang na kapatid dahil ang mga ito ang kumaruga kay Mia. Kailangan to malaman. Walang patumpik-tumpik nito sabi. Nakapasok ito dahil sabi sa mga tawan niya, kilala niya daw ito. Alam mo ba kung nasan si Mia? At ano ang sinasabi nila na tunay na ina nito? Uy ka naman ni Mikulo. Si Mia, hindi ko siya tunay na kapatid. Iniwan lamang siya ng nanay niya sa nanay ko. Kaya mga magulang kong nagpalaki sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Mikulo dahil sa kanya nalaman. Di na kasi ako pinapatulog ng konsensya dahil si Mia ang siguradong sumalo ng galit mo na dapat ay para sa amin. Anong ibig mong sabihin? Halos magkandaw talutal na sabi ni Mikulo. Si Mia, inutusan lang namin siya na pagnakawan ka. Talam namin hindi niya matatanggihan at gagawin niya talaga dahil tangi ang pagmamahal namin ng nais niya at mahal na mahal niya kaming pamilya niya. May malaking utang noon ang aking ama. At si Mia, hindi mo naman siya binibigyan ng ganong kalaking halaga. Kaya inutusan namin siyang pagnakawan kanya. Kaya hindi totoo na wala kaming alam dahil kami ang pasimuno. At sinabi namin na hindi namin alam kung nasan siya napunta at nasaan ang pera. Sinungalingan lang yun dahil sa amin napunta ang pera at kami ang nagpapunta sa kanya sa ibang bansa. Hindi niya walang alam na tinraidor namin siya sa kanya pinunto ng lahat ng sisi. Halos manlambot ang tuhod ni Mikulo sa kanin na lamay na. Mayong nagbalik na ang ina niya. Mayaman na ito't gusto makasama si Mia. Kaya kung wala na siya ngayon, tiyak na ang tunay niya ng ina ang kuha sa kanya. Pasensya ka na kuwain ko lang sinabi ang katotohanan. Biglang nag-flashback lahat kay Nikulong lahat ng naging trato niya kay Mia. Pati na rin ang masasakit na salita at insulto na ibinato niya rito. Hindi niya magawang makapagsalita. Ilabas niyo ang lalaking to. Utos ni Mikulo sa tattoo niyang tauhan na nasa loob ng bahay. Dali-dali naman siyang sinunod ng mga ito at tinilabas ang itinuring ni Mia na kapatid pero ginamit lang ng mga ito si Mia at hindi itinuring na pamilya. Napaupo na lamang si Nicole sa couch tsaka napayuhuron. Doon nagsipatake ng kanyang mga luha. Bahina niyang minumura ang sarili dahil sa pagiging gago niya at hindi pinaniwalaan ang paliwanag ng babaeng mahal na mahal siya at tiniis ang lahat at nawala ito sa kanya maging ang triplets nila. Iho, nakahanda na ang agahan mo. Tagangat siya ng tingin, nakita niya sa kanyang harapan si Manang Dulor na napakunot pa ang noo dahil sa nakita siya nito humigiya. Manang, anong gagawin ko? Paano ko muli makakasama ang asawa at mga anak ko? Tanong niya sa matanda. Batig na matanda na nalaman na nito ang katotohanan. Wala na kasi doon ang lalaki nagpakilala papating ni Mia na pinaalis sa siguro ng amo niya dahil nasabi na nito kay Nikulong lahat. Magsisi ka man ngayon ay huli na ang lahat. Kahit ako na matanda na hindi alam ang sagot sa katanungan mo na yan. Nasa magay na mo ang sagot kung gugustuhin pa nilang balikan ka. Tsaka siya iniwan ni Manang Dolor sa living room para bumalik sa may kusina. Walang araw na hindi malungkot si Nikulo dahil namimiss niya ang kanyang mag-ina. Gusto niya na rin humingi ng tawad kay Mia sa mga nagawa niya. Nasa loob lamang siya palagi ng kwarto. Hindi siya lumalabas o pumapasok ng company dahil wala siyang gana magtrabaho. Kaya parang napapabayaan niya na ang company iniwan sa kanya ng panim na mayapang magulang. Napatingin siya sa isang side ng kanyang kwarto. Doon niya nakita sa magibabo ng isang mesa doon ang isang brown envelope. Hindi siya pwedeng magkamali. Doon nakalagay ang annulment papers nila ni Mia. Kaya mas lalo lamang siyang naging miserable na makitang permado na yung Mia. Ngunit ginusto niya yun. Hindi siya makakapayag na maghiwalay silang dalawa. Hihingi pa siya ng tawad sa asawa. Ngunit paano naman niya gagawin yun kung hindi niya makalam kung nasaan na mga ito? Nikulo, hiho, iwan ko na lamang dito ang tanghalian mo. Kumain ka na.
Hindi pwedeng pag nakita-kita na kayo ng mag-ina mo, ganyan ang itsura mo. Ani manang, bago ito lumabas ng kanyang silid. Hindi nga pinansin ang dalang tanghalian ni Manang Delora. Mabilis siyang tumayo at tinuwa ang banyo upang maligo dahil may pupuntahan siya. Sa ilang araw kasi na pagkukulong niya sa loob ng silid, puro pag-iinom lang ang ginagawa niya, kaya amoy na amoy halak siya. Patapos maligot na kapag bihis, nilisan niya na ang silid. Pagbaba niya, pinanong pa nga siya ni Agnes at Lucy kung saan siya pupunta. Kaso malam, hindi nga pinansin ang mga ito. Wala siyang balak na magsayang na oras. Pumunta siya sa namangasiwa ng CCTV ng village upang malaman kung sino ang nagbayad sa mga ito upang hindi malaman ang tungkol sa pagsundo sa kanyang asawa. Sa puwa kasi sa loob ng bahay niya, hindi malinaw at hindi tumitingin ang ginaw sa kamera. Kaya naman, hindi nga ito makilala. Matig niyang kilala na mga ito ang ginang dahil hindi naman natatakot ang mga ito kung hindi. Tinakot tinama lamang ang lalaki upang ito ay makapagsalita. Si Milagros Perkins po, huwag niyo pong sasabihin na sa aking inalaman, kaya ko lang po sinabi sa inyo na hawakot nung kang mahal na mahalin niyo ang asawa niyo. Mabilis niyang nilisan ang lugar na yon at tiniwan ang lalaki. Habang nagde-drive ay kasabay nun ang pagre-research niya tungkol sa nasabing pamalan. Si Milagros Perkins ay nakapag-asawa ng isang mayamang businessman sa Amerika na namamatay ito, naiwan sa ginang lahat ng ari-arian. Hindi mapagkakailang kamukha man ito si Mia. Bigla ring lumabas na may pa-event ang ginang dahil ipapakilala nito ang anak na si Mia sa maraming tao. Kaya naman hindi siya mawawala sa okasyon yun. May silbi talaga ang social media. Kung pwede nga lang ipupunta niya ang kasalukuyang tirahan ng ina ni Mia. Yun nga lang, wala namang lumalabas. Kaya hihintay na lamang niya kung kailan iyon. Samantalang si Mia ay kinakabahan. Sa makalawa, ipapakilala siya ng mami niya sa harap ng maraming tao. Kaya hindi niya talaga maiwasan ang kabahan at hindi ring malabo na baka mapunta rin si Nicolo. Kung sakaling magkita kayo doon ng asawa mo, anong gagawin mo anak? Tanong sa kanya ng kanyang mami. Hindi ko ahayaan na muli niya akong pagsalita na masama at kunin ang mga anak namin. Ipapakita ko hindi ako makina at mas lalo hindi ako sasama sa kanya. Napangiti ang mami niya sa kanyang sagot. Tama yan. At kung sakali mang nalaman niya na ang totoo, pag mo siyang patatawarin agad, pahirapan mo siya gaya ng pagpapahirap niya sa'yo. Tumango lamang siya, kaya napangiti ang kanyang nina at napayakap siya rito. Sumapit ang araw na ipapakilala na siya ng mami niya sa mga kakilala nito sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Maraming mga tao at pawang mga kilala, kaya nakaramdam na naman siya ng pagkapahiya o iniisip niya na baka mapahiya rin ang kanyang mami. Everyone, meet my daughter, Mia Angeles. Nagpalakpakan ng mga tao, lalo na nang nasa harapan siya ng stage. Kunit mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Nicolo na naroroon sa kumpol ng mga bisita at nagtama ang mga mata nila. Siya ang mabilis na nag-iwas ng tingin. Kaya naman pala hindi siya nito hinanap. Gawa ni Vanessa. Paano ba naman kasama nito ang babae dun? Nakitang-kita ang gulat sa mga mata nito nang ipakilala siya ng kanyang ina. Kaya naman napangiti na lamang si Mia. At ang kanyang mga anak at aking mga apo, the triplets, Connor, Chandre at Nika. Sunod na ipinakilala ng mami niya ang mga anak niya na masaya naman kahit nasa mga itong spotlight. Pero nasa naman ng triplets? Biglang tanong ng mga bisita. Kaya naman upang masagot ang tanong, kinuha niya ang mic sa mami niya at siya ang nagbigay ng tugon sa katanungan nito. Ang matang wala, hindi na hinahanap. Nagtawanan tuloy ang mga bisita dahil tapos na ang pagpapakilala. Bumaba na sila ng triplets sa stage, maging ang kanyang mami. Kaso nga lang, may bigla na lamang kumiglas sa kanya. Walang iba kundi si Nicolo na mabilis palang nakalapit. Hindi ba naman alerto ang mga tawa ng mami o inaasahan na nito na may ganong pangyayari? Pinala siya ni Nicolo sa labas ng hotel upang tuho siya nito kausapin. Narinig mo naman siguro yung sinabi, diba? Ako ang anak ng babae kanina. Mayaman ang ina ko. Kaya kaya na kitong labanan. Hindi mo basta-basta makukuha sa akin ng triplets. Akin na mga anak ko. Buong akala niya, pagagalit na naman sa kanya si Nicolo o pagsasalitaan siya ng masama, ngunit niyakap lamang siya ng lalaki.
Pero mabilis na nitong inilayo sa kanya tinulak. I'm sorry, I'm really sorry. Nasabi na sa akin ng kuya ko ang lahat ko na lahat. Lahat ng sinabi ko. Dapat nakinig ako sa'yo. I'm sorry, wife. Puno ng pagsusumamo nitong sabi, pero mahina lamang siyang tumawa. Ano? Hinahabol mo ko dahil nalaman mo na ang totoo mula sa ibang tao. Pero nung ako nagsabi sa'yo, hindi mo man lang pinaniwalahan? Anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat. Yung good sa harapan mo gagawin ko, just tell me. Pero umiling siya? Kulang pa yung mga sinasabi mo. Tinggi mo ako madadara sa mga paganyan mo, Nikulo. Maya-maya pa, lumabas na rin ang mami niya kasama ang mga tauhan, maging ang triplets, pati na rin si Maita, ang tagapag-alaga ng triplets. Galit na galit si Nika nang makita ang kanyang daddy. Ano pong ginagawa niyo dito? Di ba may GF na po kayo? At ayaw niyo naman po kay mami? Kami lang po yung gusto niyo. Mas gusto po namin kasama si Lola kaysa sa inyo, kaya umalis po kayo dito. Sabi ng bata kay Nikulo na hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Pumantay pa ito sa bata para sana hawakan ito. Ngunit lumayo ang bata at yumakap sa Lola. Babe, mulis na nga tayo dito. Si Vanessa ay huli na nang lumabas, pero walang pakialam si Nikulo sa sinasabi ng nobya. Nakatingin lamang ito sa mga anak nila na nasa tabi ng Lola. Ang dalawa ay hindi ito pinapansin, samantalang si Nika galit na nakatingin sa kanya ama. Umalis na lamang kayo dito ng GF mo. Hindi ka namin kailangan ng mga anak ko. At kung gusto mo na mahanap, bakit hindi mo nalang buntisin yung si Vanessa? Payo niya pa kay Nikulo na nalipat ang tingin sa kanya. Makikita doon ang lungkot at pagsisisi na wala na magagawa pa. Hindi umalis si Nikulo. Hinintay niya na matapos sa mga tao sa loob. Ayaw na rin kasi siyang papasukin dahil kinutos na mami ni Mia. Mabuti nga at napaalis na si Vanessa na ginamit kialam na preps kanina. Nang utusan siya ni Mia kanina na umalis, hindi niya sinunod ang nais ito dahil kanyang hihintay na magina. Gusto niya mag-aintindihan na muna sila. Matapos maglabasan ng mga bisita, sumunod na si Mia, ang mami nito at ang triplets. Kumurit na ang noo ni Mia. Dahil ando doon pa rin siya, hindi siya nagdalawang isip na lumapit sa mga ito. Please, Mia, I'm sorry. I'm willing to do everything para mapatawad mo lang ako at nakabawi ako sa'yo. Please, may pagipagmamakawa niyang sabi sa babae. Nakapasok na sa loob ng sasakyan ng mami nito, si Maita at ang triplets. Ito na lamang ang nasa labas upang siya kausapin, pati na rin ang isang tauhan ng mami nito na binabantayan ang anumang magiging galaw niya. Pwede ba, Nikulo? Hayaan mo na lang kami. Nilang kami nagiging masaya muli ng mga bata dahil hindi ka namin kasama at huwag mo hayaan na mas lalo kang kamuhian ng mga anak mo. Sabi na lamang ni Mia sa kanya at papasok na sana sa loob ng sasakyan, ngunit pinawakan niya ang braso nito. Hindi naman kayo aalis, diba? Hindi niyo ako iiwan. Ngunit wala siyang nakuhang sagot mula dito at tinanggal lamang nitong pagkakahawak niya tsaka tuluyang pumasok ng sasakyan. Ganon din ang tawa ng mami nito tsaka pinandar na ang sasakyan. Hindi lang naman ang muling makausap si Mia ang kanyang bahay dahil nalagyan nga ng palihim ng tracking device ang sasakyan na hindi nakita ni Mia o ng tauhan ng mami nito kaya siya'y nagtagumpay. Alam niya na kung saan pupuntahan si Mia at ang mga anak niya. May ngipi sa labi siyang umalis ng lugar na yon at tumuwi na sa kanyang bahay. Kinabukasan ay maagang nagising si Mia at ang kanyang mami kaya naman tulong sila sa pagluluto ng magiging almusal nila. Nang biglang sinabi ng maid na may tao to sa labas na naghahanap sa kanya. Kaya itinigil niya ang ginagawa niya upang lumabas at tignan kung sino ang taong nasa labas na naghahanap sa kanya. Si Nikulo na hindi na alam kung paanong nalaman ang kanilang address. Ako nang bahala, mama. Sabi niya sa kanyang mami. Lumabas siya ng gate pero ang dalawang tawa ng mami niya ay nasa likod pa rin niya. Talo, hindi ka titigan, no? Inis niyang tanong kay Nikulo. I want, hanggat hindi tayo nagkakayos na dalawa. Mahina siyang tumawa. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na kahit ang triplets, hindi magiging susi upang magkaayos tayo? Pagpapaalala niya sa lalaki, kaya naman natamimig ito. I told you, pinagsisisihan ko ng lahat ng nasabit na gawa ko. Please, bumalik na kayo ng mga bata. Gusto ko na kayo makasama. Kami, gusto ka ba namin makasama?
Masaya na kami kapag hindi ka namin kasama ni Kulo. Kapag wala ka, kaya bakit hindi mo na lamang kilaan yung oras mo kay Vanessa? At pirmado ko na yung annulment, di ba? Di ako papayag na mawala ka sa akin. Kayo ng mga anak natin. Tuko naman ito. Then mapapagawa ulit. But this time, birama mo naman ang kailangan. Ipapadala ko na lang sa'yo. Tsaka na tinalikuran si Nicolo para pumasok. Kaso lamang, iyakap siya nito mula sa kanyang likod. Ayoko ay, mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. At gusto ko na mabuhay ang pamilya natin. Mabilis kang tinanggal ang pagkakayakap nito. Tsaka binigyang tugon ang sinabi nito kahit nakatalikod pa siya sa lalaki. Wes ako hindi na kita mahal at kaya ko naman silang buhay na makulang. Aya rin mo maging masaya ng kapilaw. Hindi ka namin kailangan. Tsaka na itutuloy ang kiniwan sa labas ng gid. Kaya naman naiwan si Nicolo sa labas ng bahay na lumuluha. Kasabay ng pagluha nito ay ang pagpatak ng malakas na ulan. Buo na ba ang desisyon mo, anak? Kung hindi, hindi naman kita pipilitin na sumama sa akin sa ibang bansa. Babalik kasi ang mami niya sa ibang bansa. Di mga kailangan na nito masikasuhin sa US at mababakasyon din bago itutuloy ang tumira sa Pilipinas. Bigla niya ring naalala ang tungkol sa boss niya na pinagtatrabahuhan niya noon. Natawagan niya na ito at sinabing hindi na siya makakabalik pa sa kanyang trabaho na naiintindihan naman ito. Yes, mama. Napangiti na lamang ang kanya nina. Tsaka nito hinaplos ang buhok niya. Pero paano? Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil bigla na lamang sumulpot ang isa sa mga katulow na mainari si Palama. Nasa labas na naman po yung lalaki, mama. Napabulto hininga na lamang si Mia. Hindi niya talaga alam kung kailan titigil si Nicolo sa pakulit-ulit na pagbalik dun kahit na pakulit-ulit niya rin ito itinataboy. Ano na namang ginagawa mo dito? Hinis ng tanong kay Nicolo na ngiti lamang ang isinukli sa kanya. Para sa mga bata at tinabot nito sa kanya ang isang paper bag na may mga lamang stuffed toy. Alam ko na kaya mo silang ibili ng ganyan pero yan ang pinaghirapan ko. Naglaro pa ako sa mall para lang makuha. Paliwanag sa kanya ni Nicolo dahil nakatingin lamang siya sa paper bag na inabot nito. And this is for you. Inabutan naman siya nito ng isang bouquet of flowers. Yung bulaklak na kanyang paborito, kaya kang mami niya na pinapanood sila. Hindi maiwasang mapangiti habang may sinasabi sa isa sa mga tauhan. Nakita kasi ng ginang ang paghihirap ng lalaki para lamang sa iyo inang mahal niyang anak. Pero hindi niya masisisi ang anak kung hindi nito agad mapapatawad ang lalaki. Salamat dito. Sabi nga na lamang kay Nicolo. Hindi na siya napatumpik-tumpik pa at sinabi ang tukol sa pagalis nila upang hindi na ito magpabalik-balik dun. At hindi para basta saktan lamang ang damdamin ng lalaki. Aalis kami, Nicolo. Kasama kami kay mami sa ibang bansa. Kaya mabuti pang huwag ka na magpabalik-balik nito. Tsaka baka sa susunod na balik mo, wala na kami dito't nakalis na. Mabilis na nawala ang itinam lalaki. Kailangan niya ba talaga umalis? Hindi siya sumagot. Naiintindihan ko kung yun ang paraan para makalimutan mo ang sakit na pinaramdam ko sa'yo. Handa naman ako maghintay hanggang sa makabalik kayo. Pilit nitong pinasiglang boses kahit nang totoo para bang maiiyak na. Oo nga pala. Kahit makailang padala ka pa ng tungkol sa annulment, hindi ko pipirmahan yun. Ayaw kitang palayarin kahit alam kong gustong-gusto mo na makalaya sa akin. Bago kayo umalis, pwede ba ako humiling? Kumunot ang noo niya. Ano naman yun? Pwede bang saglit ko mayakap ang triplets? Tiyak na matatagalan bago ko sila muling makita. Pinapasok niya si Nicolo sa loob ng bahay kung saan naabutan nila naglalaro ang triplets. Ngunit nang makita ng ama, tumigil sa paglalaro ang mga ito. Maging si Maita nga na binabantayan ng mga batay na bulat, tinignan lamang ng triplets si Nicolo. Kaya si Nicolo nang lumapit at niyakap ang mga anak. Narinig niya pa ang sinabi ng lalaki. Babalik kayo ha? Mahal na mahal kayo ni Daddy. Mahal na mahal ko din ang mami niyo. Sorry sa mga nagawa ko. Nito, bago siya nito nilapitan at siya naman ang niyakap, tinignan niya lamang si Maita at ang mami niya na tila ba maiiyak na. Kyaki wife, sana habang nandun kayo, unti-unting maghilom ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Matapos sabihin yon, pinakawanan siya nito, tsaka ito nagpaalam.
sa pagtalikod ni Nicolo, kasabay noon sa pagpatak na maluhan nito. Kahit na maaaring nakalisa si Mia at ang mga anak niya, nagpakasakali pa rin si Nicolo at muling pumunta sa bahay na yun sa sumunod na araw. Ang sabi lang naman ni Mia sa kanya, aalis sa mga ito. Pero hindi sinabi kung kailan, kaya umaasa siya na nandoon pa ang mga ito. Ngunit nang sabihin ng isa sa maid na wala na doon, bigla siyang nanghina. Akala niya kaya niyang malayo ang mga ito, ngunit hindi pala. Mabuti na lang talaga at sinabi sa kanya ng maid kung saan airport. Halos matamura si Nicolo habang nagmamaneho dahil sa traffic na kahit ang koneksyon niya, hindi niya mabilis na nagamit. Kaya na makarating siya sa airport, dali-dali siyang tumakbo papasok doon at hindi pinasin ng guard na humahabol sa kanya. Ngunit mauuwi rin pala sa wala dahil kakalis lang daw ng eroplanong lula ng mga ito. Poka ngayon talaga ang tinadhana na siya na muna ang magtiis. Hihintay niya na lamang pagbabalik na mag-ina niya. Kahit na matagalin pa, hindi siya mapapagod. Habang lulan sila ng eroplano, ay napansin ni Mia ang anak na si Nika na tumutulo ang duha habang yakap-yakap ang stuffed toy na galing kay Nicolo. Sweetie, why are you crying? Malambing niyang tanong sa bata na mas lalo lamang napaliyak. Mabuti na lang talaga at makintindi ng mga tao sa eroplano na naisip na lang na baka yun ang unang beses na sumakay ang bata doon, kaya ito ay umiiyak. Hirap na hirap ang bata na magsalita dahil sa pag-iyak nito. Mami, hindi na po bad si Daddy. Hindi na siya bad, di pa? Kaya sabi niya, love niya din po kayo. Tapos, sa kanya to galing, Mami. Paano po si Daddy? Sino po ang kasama niya? Sunod-sunod na sabi ng bata. Sabi mo sa amin ni Kuya Konkon, galit tayo sa kanya. Bakit mo siya inihiyakan? Tanong ni Shandre sa kapatid. Pero Kuya Shan, nung bad pa siya nun pero ngayon hindi na siya bad. Iyakap niya pa nga si Mami nung pumunta siya, kaya hindi na siya bad. Paliwanag naman ni Mika kay Shandre, pero happy naman yun. May chiyaf yun ni Bara, loko sa pala. Sumusta na kaya si Nicolit Manesa? Pero bago isipin ang tungkol doon, umisip siya ng paraan kung paano mapapatahan si Nika. Sinabi niya na lang na babalikan didilagad ang dati nito kaya tumikil ito sa pag-iyak. Si Nicolo naman, umuwi na lang sa kanyang bahay. Sina Admes nga at Lucy ay dali-daling tinuo ang kusina sa takot na baka ang mga ito ang mapagpunto na ng galit. Ilang beses na rin kasi nasisikawan ng mga ito. Kamusta kay ni Mia? Napatawad ka na ba niya? Tanong sa kanya ni Manang Dolor matapos siyang dalhan ng juice. Sakay na po sila ng eroplano ngayon. Doon muna po sila sa ibang bansa kasama ang mami niya. Hindi mo man lang sila pinigilan? Kung yan po ang makakatulong para mawala ang lahat-lahat ng sakit na nararamdaman ni Mia. Dahil sa akin ay ayos lamang. Handa po ako maghintay, Manang. Pinilit pa niyang umiti. Paano ko hintay ka ng hintay tapos hindi na sila bumalik? Sabi ni Manang Dolor bago siya iwan sa living room. Dahil sa sinabi ni Manang Dolor, napaisip si Nicolo. Pero wag naman sana. Hiling ni sana ay wag namang gano'n ang mangyari. Dahil hindi niya makakaya makita na may mahal lang iba si Mia at may tinuturing ng ibang ama ang kanilang mga anak. Malungkot man ay pilit na kinakaya ni Nicolo na malayo sa kanya ang kanyang mag-ina. Itinatak niya na lamang sa isip niya na kahit anong mangyari, siya pa rin ang asawa ni Mia at ama ng kanilang mga anak at wala makakapalit dun. Ngunit kasabay nun, ang takot na paano kung may bigla na namang ito makilala. Abala si Nicolo sa pag-scroll ng Instagram kung saan doon niya tinipignan ang mga bago post ni Mia na kasama ang mga anak nila. Kitang-kita niya doon na masaya ang mga rito. Ngunit ang hiling niya lang sana, bumalik na ang mag-ina niya. Sir, nasa labas po si Ma'am Vanessa. Sabi sa kanya ni Agnes, nakakatapos lang maglabas ng basura sa labas. Wala siyang choice kundi ang itigil ang ginagawa niya. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong kay Vanessa na yayakapin sana siya pero mahina niyang tinulak ang babae palayo sa kanya. Nagsisisi siyang ginamit niya ito. Nandidiri siya sa babae dahil sa kanina laman na pag-alamanan niya lang naman na kaya pala hindi agad ito nagtakita. May iba pala itong lalaki. Paano pala kaya kung minahal niya talaga rito?
Niloloko lamang pala siya? Ay, Nur GF ni Kulo. Tawala lang ako saglit dahil nagkaroon kami ng family problem. Padadahilan pa nito, pero mahina lamang siyang tumawa. You can't fool me. Now go. Kinamit lang naman kita. I love my wife. Pati na mga anak namin at hindi na kita kailangan. Sa dinikulo at tinalikuran na si Vanessa. Tumawa si Vanessa bago nagsalita. Okay, fine. You don't want me anymore. Pero I assure na hindi na kayo magkakabalikan ta ni Mia. Hindi ka pa rin magiging masaya dahil hindi ka makakabalik pa sa buhay ng mga anak ko at ng asawa mo. Hindi nga napinasin pa si Vanessa at pumasok na sa loob ng bahay. Binuluan niya na lamang ang isa sa mga tawa niya na kapag hindi pa uwalis ang babae, tumawag rito ng pulis at ipadampot ang babae. Samantala sa ibang bansa, pansin ni Mia ang pagiging matamlay ni Nika. Ilang buwan na rin simula nang umalis sila ng Pilipinas. Nag-enjoy naman sa US si Chandre at si Conor o tani ang bulso niya lamang ang hindi na para may bagay utaku itong namimiss. Gaya mayon, kausap nila ang lalapi pinakilala ng mami niya sa kanya na mayon ay kaibigan na niya. Ngunit wala siyang balak na lumangpas yung tuwan. Nang bigla na lamang nagpatid si Nico sa kwarto kay Maita. Kaya wala siyang choice kundi ang hiwan na muna ang 2 triplets sa mami niya. At Kerens, ares sundan na misa. Sweetie, may problema ba? Sila na lamang 2 ni Nika nasa loob ng silita mga rito dahil si Maita ay lumabas na. Yung angat ng tingin ng bata, nakita niya ang mga mata nito na paluha na. Mami, hindi niya na po ba mahal si Daddy? Hindi na po ba natin siya babalikan? Pagkakaroon po kami ng bagong Daddy? Mama tanong ng bata, bago tuluyang nagsipatakan ng luhar. Miyakap ni muna si Nika. Miss ko na po si Daddy. Kahit mad po siya nung una, miss ko na po siya, Mami. Pwede na po ba tayong bumalik sa Philippines? Kawawa naman po kasi si Daddy. Wala tayo doon. Pakiusap sa kanya ng bata. Sadlit na napahisik si Mia. Siguro, sapat na rin ang ilang buwan na pananatili nila sa US. Tama na rin siguro na pumalik na sila para naman muli makasama ng 3 ama ng mga ito. At nasasabi niyang unti-unti na rin naghihilom ang lahat ng sakit na naitulot ni Nicolo sa kanya. Dahil natagalang bumaba ang Malina, sumunod na ang 2 pa sa triplets na kaagad nilapitan ng kapatid dahil nakitang umiiyak ang bunso na mga ito. Why, Mami? Bakit po umiiyok si Nika? Tanong ni Kunora. Maybe, miss niya na rin si Daddy. Nito, ay missin na din. Ay pa hindi siya good kay Mami at first. Sabi naman ni Chandre. Gusto niya na bang bumalik na tayo sa Pilipinas? Tanong niya sa mga bata. Opo, sabay na sabi ni Chandre at Nika. Habang si Kunor, halatang kung saan ang 2 kapatid ay doon na rin. Napangiti na lamang siya at niyaka pa ang mga anak niya. Tumahan na din si Nika, kaya bumaba na sila mag-ina. Bakit nandito pa rin po siya, Lola? Tanong ni Nika na ang kinutukoy ay si Renz na nandoroon pa rin. Marahil ay nakikipagkwentuhan na mami niya rito, kaya kahit gusto nang umalis na ni Lucky, hindi nito magawa. May daddy na po kami, kaya kayo namin ng bagong daddy, tsaka babalik na po kami sa Pilipinas. May pagsusungit na sabi ng bata kay Renz, natoniti na lamang nahiya tulo siya sa lalaki. Huwag kang mag-alala, Nika. Kaibigan lang ako ng mami mo at wala akong balak na palitan ng daddy ninyo dahil siya pa rin ang love ng mami ninyo. Sinamaan niya ng tingin si Renz dahil sa huling tong sinabi, may kaibigan dong binubukot nilalaglag ka. Lumapit si Renz kay Nika at pumantay sa bata. I hope na mabuo na yung sabili ninyo at magkaayos na mami at daddy nyo. Tumingin ito sa 2 pang triplets, tsaka ito tumayo para bugulog sa kanya. Bigyan mo ng chance. Pinapakuran ka na ng anak mo. Natatawang ka ni Renz, tsaka ito umalis. Tama ba ang narinig ko, iha? Babalik na kayo ng Pilipinas? Tanong ng kanyang mami. Siya dapat ang sasagot dun, pero si Nika nang sumakot. Opo, Lola. Miss na po kasi namin si Daddy. Nai-excite na sabi ni Nika. At ngayon, masaya na ito hindi katulad kanina. Nakalatang darihinis kay Renz. Okay din, mabalik na tayo sa Pilipinas. Tapos na rin naman ang mga inaayos ko dito. Dahil sa narinig, labis na natuwa si Nika. Kaya napatalong-talon nito maging si Chandre. Masaya din habang si Kunor. Tahimik lamang, pero bating niyang masaya din naman ito.
Bigla na ring naalala na malapit na nga pala ang karawan ni Nicolo. Siguro, regalo na rin dito na nandoon sila ng mga bata sa karawan nito. Sa nalalapit ng karawan, hiling ni Nicolo na makasama ang mag-ina niya. Mukhang tunay wala na. Talagang gusto niya mangyari dahil miss niya na ang mga ito. 3 araw na rin simula nung pinuntahan siya ni Vanessa at titinaboy niya ito. Pero ilang buwan na simula noong umalis ng bansa ang kanyang mag-ina. Habala si Nicolo sa pag-check ng mga papeles sa opisina niya. Kahit gabi na makatanggap siya ng tawag mula sa katulong sa bahay ng mami ni Mia. Sinabihan niya kasi ito na kapag nakabalik na ang hamon nito ay tawagan namang siya. Malay niya ba kung bigla na lamang bumalik ang mga ito nang hindi niya nalalaman? Sir, nandito na po sila. Nakabalik na po sila, Ma'am Mia. Wika ng maid pero hindi agad siya nakapagrehak. Hindi nga alam mong sasabihin. Sir, nandyan po ba kayo? Kadarating lang po nila, sir. Hindi na sumagot po si Nicolo. Magkus ay pinatay niya ang tawag at nalidaling nilisan ang kanyang opisina para tumungo sa kanyang mag-ina. Gustong-gusto niya mayakap ang mga ito. Tulog na ang triplets sa kwarto ng mga ito. Kaya bumaba na muna siya para makausap niya ang kanyang mami. Pero halos atakihin sila sa gulat dahil bigla na lamang tumating si Nicolo na hindi niya alam kung paano na lamang nakabalik na sila. Pero wala naman silang napagsabihan. Ang galing ay, ukang ka-close na nito ang mga tawa na mami dahil madali itong nakapasok tapos dali-dali pa siyang niyakap. Salamat at bumalik kayo. Tila maiiyak nitong sabi kaya ang namin niya ay napaalam mo na may gagawin. Pero tansya niya, iiwan talaga siya nito kay Nicolo. Grabe, bilib na ako sa lakas ng pakiramdam mo. Paano mo na lamang nakabalik na kami? Pabiro niyang sabi sa lalaki, pero titig na titig lamang ito sa kanya na parang sinasaulo ang mukha niya. Ngunit wala itong naging kasabutan dahil ang itinanong ng lalaki ay ang tungkol sa triplets. Ang mga bata, nasa takas na tutulog na. Kanina pa nga tulog ang mga yun ang sinundo kami sa airport. Nabuti na nga lang at kaya pang buhatin. Hindi niya nga alam kung paano niya nakakausap ng ganong si Nicolo na parang walang naganap na sakitan sa kanilang pagitan. Hindi na kayo aalis, diba? Bakit? Gusto mo bang umalis ulit kami? Sabi niya na lang. At pupunta sana sa mami niya sa kusina pero pinigilan siya ni Nicolo dahil sinundan siya nito at niyakap. Napakasaya ko na bumalik kayo. Maya-maya ay may bumaba. Nagising kasi si Nika dahil hindi ito katabi ang mami. Ganun na lamang kang saya ng bata dahil nakita nito na nandoon ang daddy nila, ang dalawang kuya nila. Daddy? Napatingin sila ni Nicolo kay Mika na nasa baba na. Lis niyang tinanggal ang pagkakayakap ni Nicolo sa kanya at nilapitan si Mika. Bakit, sweetie? Sorry, boba lang si mami sadlit. Pero nakatingin lamang nito sa ama hanggang si Nicolo nang lumapit para buhatin at yakapin ang anak niya. Daddy ko. Umiiyak na sabi ng bata habang buhat-buhat na ng ama at nakayakap na rito kay Nicolo. Daddy, na-miss ka namin. Love ka din po namin. Pwede pong tabihan niyo po ulit kami sa pagtulog pero katabi na si mami. Ito po kayo matulog. Napatingin sa kanya si Nicolo. Pwede bang dito ako matulog? Pwede naman hiho. Basta tulog lang. Sabi ng mami niya na bigla na lamang sumulpot. Tuwang-tuwa naman si Mika. Ito na ako sa sahig. Naglatag si Nicolo na kumot sa sahig. Total tulog naman si Mika, kaya pwede na itong sa sahig na humiga. Di naman kailangan, laki-laki ng kama. Asya naman tayong 5. Are you sure? Tumango siya at nahiga na. Yumakap na lamang siya kay Kunor at ipinikit ang mga mata. Sa pinakagitna ay si Chandre, samantalang siya, katabi si Kunor at si Nicolo naman ay si Mika. Napapansin niya lumalaki na rin ang 3. 4 na taong gulang na ang mga ito at malapit na rin pumasok sa eskwelahan. Kaya dapat magkaroon na rin ng sari-sariling kama. Pero tsaka na dahil gusto pa rin ng mga ito na magkakasama. Naramdaman na lamang ni Mia na muling humiga si Nicolo sa kama pero hindi na siya nagulat pa at natulog na lamang. Baka kasi mailang pa sila sa isa't isa. Kinaumagahan, naramdaman na lamang ni Mia na may mabigat na nakayakap sa kanya. Sanay naman na siya dahil dati ay sa gitna siya ng triplets na tutulog at minsan sabay-sabay na yumayakap ang mga ito sa kanya.
Pero isa lang ang katabi niya, kaya nang magmulat siya ng mata, ganoon na lamang ang gulat niya nang si Nikulo na pala ang nakayakap sa kanya. Wala na sa kamang triplets. Nakarinig siya na malayabag, kaya muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tulog pa si Mami at Daddy mga kuya? Rinig niyang sabi ni Nika. Hindi alam ni Mami na si Daddy na palang nakayakap sa kanya. Dagdag pa nito, naalis ang pagkakayakap sa kanya dahil nagising na si Nikulo. Good morning! Bati nito sa triplets. Mabilis na yumakap ni Nikulo si Nika. Ganon din si Shantre. Samantala si Connor, nakatingin lamang sama. Makakapag-promise ka po ba na hindi mo nasasaktan ang feelings ng mami namin? Tanong ni Connor sa kanyang ama. Hindi na anak, hindi na. Sagot naman ni Nikulo sa anak, bago niyaya ang tatlo na bumabay na, baka daw kasi maistorbo ang pagtulong niya. Lingid sa kailaman ng magama, nagising na siya at nagtutulog-tulugan daman. Agad inayos ni Mia ang sarili bago sumunod sa triplets at kay Nikulo na nang nakababa siya. Naabutan niyang kausap ni Nikulo ang kanyang mami habang katabi nito ang triplets. Good morning, Mami. Bati sa kanya ni Mika at sunod na bumati si Connor at si Shandre. Namangako ka ba, iho, na panamalagahan mo na ang aking anak at hindi nasasaktan pa ang kanyang damdamin? Hindi pagpansin ang kanyang mami sa presensya niya dahil nakatuon lamang ito kay Nikulo. Sa sandali masaktan po yung anak mo, ma'am. Tayo po mismo ang maglayo sa kanila sa akin. Napamiti ang mami ni Mia sa sinabi ni Nikulo. Napakagandang sagot pero ma'am na lam. Total asawa ka naman ng anak ko, kaya para na rin kitang anak. Sabi pa ng mami niya, kaya sobrang saya ni Nikulo nang tumingin ito sa kanya. Napaiwas na lamang siya ng tingin. Mami naman mismo rin si Daddy, diba? Sabi mo sa akin na umiyak ako, mismo na siya. Bakit hindi mo po pinapansin si Mami? Napapikit si Mia. Sinabi lang naman niya yun upang patahanin ng anak niya. Basta, kapag balak niya na ulit magpakasal dalawa, ako na ang gagastos ng lahat para na rin naman magkaroon ng kapatid ang triplets. Kantsaw naman ang mami niya na sinangayunan naman ang triplets dahil gusto daw ng mga ito na makitang kinakasal ang Mami at Daddy. Pakiramdam niya tuloy, pinagtutuluan siya ng mga ito at nagugustuhan niya naman. Happy birthday po, Daddy! Sabay-sabay na sabi ng triplets. Kaya naman, makikita ang labis na saya sa mukha ni Nikulo na tila ba maiiyak pa. Sabay-sabay ni tumiyakap ang triplets, tsaka ito tumingin sa kanya na pinapanood lang ang mga rito. Happy birthday! Tsaka niya binigay dito ang kanyang regalo. Di naman kailangan pa ng ganito. Basta kasama ko kayo'y ayos na. Nahihiyang sabi ni Nikulo sa kanya. Minupsan ito regalo niya na isang rilo. Uli niyang kinuha yun sa lalaki para siyang magsuot ng kay Nikulo. Salamat, wife. Thank you for everything. For giving niya another chance. Pasasalamat nito sa kanya. Iserbo naman. Tsaka matalilang naman na hindi niya na natuluyang sasabihin dahil inagka nito ang kanyang labi. Og na wag mong sasabihin kahit sinasabi mo lang ay parang hindi ko na makayanan. Ni ko nakakayani pa na muli kayong malayo sa akin. Makina siyang tumawa. Siyempre biro lang dahil alam ko naman na hindi ka nagagawa ng dahilan para mangyari yun. Niyakap na lamang siya ni Nikulo. Amang bigla silang napansin ng triplets na kanina. Abala sa pagdutdot ng icing ng cake. Dasali po kami. Sabay-sabay na lumapit ang tatlo kaya growth na ang ginawa nila. Sa paglipas ng mga oras, araw at buwan, tuluyan na nilang nakalimutan ang mga pangyayari na dulot sa kanila ng sakit at pagmamahal nila ang hinatiral. Hindi sila naghiwalay ni Nikulo. Bagkus, inayos at mas pinatatag nila ang kanilang pagsasama para sa kanilang mga anak na siyang labis na apekto sa nangyari mga sakitan ng damdamin na ipinamako nilang hindi na maulit. Galingan yung tatlo, ha? Sabay nilang hinatid ni Nikulo ang mga bata sa eskwelahan. Sa isang private school nila ito pinasok. Wala namang ikinahasikaso sa kanyang mami at hindi naman ganun tabisi si Nikulo. Kaya naisip nila no sila na lamang ang big sa mga bata. Lumalaki na talaga sila. Sugta na natin? Abirong sabi ng kanyang asawa. Pwede naman. Pato niya sa biro nito. Ikaw ang mga anak. Pero ang totoo, gusto niya lang na sa triplets muna sila mag-focus. Sabi mo nga, wife, ang triplets na muna.
Pumasok na sila ng kotse nito at tubuy na muna sa bahay. May pinabili kasi si Manang Dulor at idadahan na muna nila yun. Masaya-masaya na si Manang Dulor na nagkaayos na sila ni Nicolo. Nung una, halos maiyak pa nga rito na muli siya makita. Sina Agnes at Lucy naman ay panayamingi ng tawad sa kanya Tia Mia. Hindi niya pinatanggal sa trabaho ang mga ito dahil at bago naman ang dalawa. Samantala sa itinuring niyang pamilya, wala na siyang balita, napakalayo na yata nang sumapit ang uwian ng triplets. Sinanto nila ito ni Nicolo na pangiti na. Pinakita ng triplets stars na nakuha nila sa klase. Paraw hinaproud siya at ang kanyang asawa dahil mayroon silang mabubuti at matatalinong anak. Anong prize ang gusto niyo? Tanong ni Nicolo sa tatlo na seklit na lamang nag-tip. Kapatid po, pwede. Ang sabi ni Nika. Ganon din ang sinabi ni Connor at Chandray kaya nakatingin na sila ni Nicolo. Mag-uusap pa kami ng mami niya tungkol dyan. Napayes tuloy ang triplets kaya mahina na lamang natawa si Nicolo at simula ng araw na yun, bawang tawanan, asaran at mga salitang puro ng pagmamahal na ang maririnig mula sa kanilang tahanan. Wala nang masasakit na salita o pag-iyak. Naging isa silang masaya at nagmamahal ang pamilya dahil siya at si Nicolo mahal na mahal ang isa't isa. Maging ang mga anak nila na nangako hanggang sa pagtanda, magiging ganun sila at wala nang makakasira pa.